Marie Espiritu. Amen. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, thanksgiving to our loving, gracious Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. I also give double honor and respect po sa mga taong ginamit ng ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, ng ating beloved parents in the Lord. Hindi po natin malilimutan ang kanilang mga turo at aral. Ating beloved Pastor Wildy E. Almeda, ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And bumabati din po ako ng isang mapagpalang araw po sa buong Almeda family po. And beloved Almeda family. At magandang pinagpalang araw din po sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating pong mga beloved webcast viewers, sa ating pong mga baguhan na nakakapakinig. Welcome po kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoong Jesus. Ngayong araw po na ito, nais ko pong pasalamatan ang mahal na Panginoong Jesus sa pagkakataong po ito na siya po ay mapasalamatan ko, mapapurihan. And mai-share ko po sa inyo ang testimony ko, mga minamahal. Year 1990 po, mga minamahal, nang kami po ay makakilala sa ating mahal na Panginoong Jesus sa gawaing ito, na kung saan po ang karamdaman po ng aking beloved mother na heart enlargement ang ginamit ng mahal na Panginoon upang siya po ay aming tanggapin. Kami po ay magpabautismo sa mahal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. At simula po nang kami ay maglingkod sa ating mahal na Panginoong Jesus sa banal na gawang ito, mga minamahal, pinagpala po kami dahil ang karamdaman po yan ng aking beloved mother ay lubusan niya pong pinagaling, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Binago niya po ang aming buhay. Inalis niya po ang mga bisyon ng aking beloved father, ang pagiging chain smoker po, manginginom, pagpunta po sa mga lugar na hindi po kaaya sa mata ng ating mahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po sa ating mahal na Panginoon dahil nung kami po ay nagsisimula pa lamang po na maglingkod dito, hindi rin po naging madali para sa amin, mga minamahal. Year 1990 po, I was just about 3 years old. So mga maliliit pa po kami, mga minamahal. Alam niyo po yung service namin papuntang gawain is yung single motorcycle po, kung saan pinagkakasya po namin yung mga sarili namin, mga minamahal, para lang po makadalo kami sa banal na gawain. Alam niyo po, pagka umuulan po, mga minamahal, naalala ko po yung prayer ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na, mahal na Panginoong Jesus, pagpalain mo po kami kahit po yung second hand lang po na nung araw po yung owner type na jeep po, para po kasya po kaming lahat na family and hindi po kami nababasa pagdadalo po ng banal na gawain. And also, mga minamahal, nung nag-college po kami, talaga andyan po yung struggle po dahil sabay-sabay nga po kaming nag-aral na magkakapatid. Kumbaga, hindi po ma-prioritize na aking beloved parents yung sa kalumaan po ng bahay namin, yung bubong po namin is nag-leak na. So, pag umuulan po sa labas, umuulan din po sa loob ng bahay namin. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, dahil hanggang ngayon po, pinanghahawakan niya kami na andyan po na ang prayer ko lang po nung araw na yon, kung maalala ko, is mag-provide ang ating mahal na Panginoon na pangpagawa ng bubong namin para hindi na po umuulan sa loob pag umuulan sa labas. Subalit, ang pagpapala po ng mahal na Panginoon, alam niyo po, yung bahay po ng beloved parents ko, hindi lang po nagawa yung bubong, ginawa niya po ito hanggang 3rd floor, mga minamahal. And also, kami po lahat na magkakapatid, maging ang beloved parents ko, pinagkalooban niya po kami ng sariling sasakyan na nagagamit po namin sa banal na gawain. Alam niyo po, more than those material things, mga minamahal, pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil alam natin, mga minamahal, na even yung smallest prayer natin, nadidinig ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po ito sa Kanya. Pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na kami pong lahat ay nakatapos ng pag-aaral, aking mga kapatid. And nabigyan po ako ng
opportunity, mga minamahal, na makapag-work abroad bilang isang nurse. And pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil bago po yung pandemic, pinagkaloob po ng mahal na Panginoon na ako po ay makabalik dito po sa bansang Pilipinas. Dahil mga minamahal, alam po natin kung gaano kahirap yung time ng pandemic, and isa rin po yung beloved father ko na naapektuhan, mga minamahal, ng virus na yan. Kaya salamat sa mahal na Panginoon na niloob niya na nandito po ako sa Pilipinas dahil mga minamahal, kami pong buong pamilya, mga minamahal, ay pinanghawakan ng mahal na Panginoon sama-sama. Dahil alam niyo po, mga minamahal, sa situation po ng beloved father ko, wala po yung mga taong nakapaligid po sa amin, wala pong nagsabi ng positive, mga minamahal. Lahat po sinasabi na wag na kaming umasa. Dahil mga minamahal, almost 2 months, kung hindi ako nagkakamali, comatose o walang malay po ang aking beloved father. We kept on praying, mga minamahal, nag-alay kami ng ayuno na kahit sabihin ng buong mundo na wala kaming pag-asa, nag-decide kami, mga minamahal, na ang pag-asa natin ay nasa mahal na Panginoong Jesus lamang. Absolutely, glory to God. At alam niyo po, napakabuti ng mahal na Panginoon dahil ginamit po itong sitwasyon, yung sitwasyon na yon para ako po ay makabalik bilang mga awit. Dahil nung time po na ako ay nag-decide na mag-work po bilang nurse abroad, iniwan ko po or nagpaalam po ako, bumaba po ako sa bilang mga awit, mga minamahal. That time, inisip ko po na hindi na po ako babalik, mga minamahal. Yung mindset ko po is, kasi hindi po ako karapat-dapat bilang mga awit ng mahal na Panginoon. Subalit, napakabuti po ng mahal na Panginoong Jesus dahil mali po yan na pinarealize ng ating mahal na Panginoong Jesus na alam niyo po na siya po ang ating Diyos, hindi po siya tumitingin po siya sa hindi nakikita ng tao, yung puso po ng bawat isa, mga minamahal, na although po hindi po ako perfect, mga minamahal, as long as lumalapit tayo sa mahal na Panginoon, na dyan po nababaguhin niya ang ating mga puso. Kaya ito po, mga minamahal, nagpaalam po ako ulit na bilang makabalik po ng mga awit. And sa kabutihan ng mahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin po na ating beloved parents in the Lord, complete recovery and healing po ang binigay niya sa aking beloved Father, mga minamahal. Minsan pa pinatunayan na Diyos siyang buhay, hindi nagbabago at hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin po dahil early this year po, kung hindi po ako nagkakamali, yung beloved husband ko po ay pinagpala po siya na ma-promote po siya sa work niya. Subalit recently, mga minamahal, nagkaroon po ito ng problema dahil kulang po pala siya ng isang exam. Bali, kulang po siya na isang eligibility na nag-cause po ng problema sa department po ng records, sa department po ng promotion. And kinakasuhan siya, mga minamahal, ng dishonesty and falsification of documents, which is sa part niya, mga minamahal, it was an honest mistake kasi hindi niya po, sa dami po ng inaasikaso for the promotion, na-miss niya po talaga, hindi niya po napansin na wala po pala siya nung exam na yon. Alam niyo po, mga minamahal, yung pong sa department ng records, dahil nga po lahat po sila madadamay, ultimo yung mga matataas po, nag-decide po sila na ilaglag na lang po nila yung beloved husband ko, na siya na lang po yung mag-shoulder ng lahat nung kung kakasuhan siya, madidismiss po siya, mga minamahal, sa serbisyo. Alam niyo po, nung time po na nag-message po siya sa akin na last week, sabi niya, naglabas na daw po sila ng document na parang dinaya po ng beloved husband ko, which is hindi naman po sa kanya galing yon, mga minamahal. Para lang po tuluyan na po siyang ma-dismiss at hindi na po sila madamay. Alam niyo po, napakabuti po ng mahal na Panginoon dahil that night pinag-usapan na namin na i-surrender, hindi dahil wala na kaming pag-asa, kung hindi dahil alam namin na ang Diyos, He's still in control of everything, mga minamahal, na ang bawat nangyayari sa atin, hindi ito random na nangyayari lang, na ultimong yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay natin, may purpose ang ating mahal na Panginoong Jesus. And alam niyo po, mga minamahal, after shift niya po nung kinabukasan, from night shift, tumatawag po siya sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, sabi niya sa akin, tinawagan daw siya ng civil service from Bikutan na
Okay na daw po, verify nila na meron daw po siyang eligibility. Amen. Alam Oh, niyo glory po, to God. Thank you so much. Praise Jesus. grabe, sabi ko po, Purihin sa ka, gulat po, mapagpalang sa Diyos. gulat ko po, kagigising ko lang, paano nangyari yun? Sabi ko, ano nangyari? Okay na ba? Paano nangyari yun? Sabi niya, alam mo po, hindi siya nakasagot mga minamahal. Umiiyak lang siya kasi napakabuti Amen. po na Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon. Gumawa po siya ng paraan, mga minamahal. Hindi po siya na-dismiss sa kanyang work na yan. At hindi po pinayagan ng mahal na Panginoon na siya po ay makasuhan dahil mga minamahal, alam niyo po, yung mga ganyang kaso po, aside sa kakasuhan ka, meron pa pong nakukulong. Subalit, minsan pa pinatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ang mga Hallelujah. taong umaasa sa Kanya ay hindi nabibigo. Purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Kaya lahat po, ay pinapasalamatan ko po ang lahat ng pagpapala na patuloy niya po kaming ginagamit bilang mga awit. At mula po sa maliit hanggang sa malaking pagpapala, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya lahat po ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.